Good day po, sir. Ako po si Jelemy Jenem Angeles, galing pong IT3M3. Then, ipapaano ko po yung sprite ko po. Bali, dito po sa gaming sprite ko po, sir. Ito po yung mismong perma.cs siya po, which is yung code po ng perma. Nakita niyo po yan. Bali, explain ko muna po kung ano po yung mga importante po dito para ma-run po yung program po. So, as you can see po, yung pagdating po sa mismong Visual Studio po, ito pong using hanggang mismong namespace ang namespace po is pinakakailangan po na kahit hindi po sa mismong Visual Studio kung mapa-online GDB basta paggamit mo yung C# po is pinakakailangan po yung ganyan po para pumaran po yung program na gusto mo dito. Bali, ayun po, namespace Angeles po kasi po yung mismong file ko po na yung pinasok po dito sa Visual Studio is Angeles po yung file. Then pagdating po sa public partition class form1 is pinapakita po na yung mismong permon.cs po nito. Ito po yung mismong inaanuan ng permon.design. Kumbaga dun sa permon.design po, sir, ito po yung ano niya po. Dito po napapakita yung mga na ano ng code, na run ng program na code. Kunwari po dun sa mismong permon, ito po yung permon.cs po. Then, ito po yung dalawang character ko po ito. Ito po yung mismong gagamitin ko para mapakita po yung gaming sprite ko po, sir. Bali, dalawa po siya. Ang pangalan po nito, itong may espada po, is si Shanks. Then, ang pangalan po na itong dragon po is si Kaido po. Bali, balik po tayo dun sa perma.cs kung saan po yung code. Bali, yun po, sa perma.cs, nagano po ang int x para mapaganap yung if condition ko po. Then, bakit po gumamit po ng if condition? So, gumamit po ako ng if condition para po sa paggalaw po ng character ko po, left to right. So, wala po up and down gawa po nung hindi po valid po dun sa mismong kinuha kong gaming sprite. So, ayun po, sa if condition ko po, if key code equals key dot right. So, yung x equals x plus 1 po. Kumbaga, ayun po yung pinapakita na nag-declare po ako ng enter dyan na x equals 1 para po maran po yung x equals para maran po yung program po o para po makilo ko po yung character po. Bali, yun po, yung if close and open parenthesis x lower than equals 9. Yung symbol po nito is kapag po 9 is dapat meron po akong mismong 8 images na pwedeng na nilagay ko para ma-move ko yung character ko. Kasi po, dito po sa Visual Studio, kapag ano, kapag isang photo o isang PNG lang po yung mismong in-insert ko po, mismong ayun na po yung kaya kong pagalawin. Kumbaga, hindi po siya magkakaroon ng new movement. So, kaya po, ayun po, lower than equals to 9 is mamaya po papakita ko po yung mismong pinaka-file po nito sa file explorer po para makita niyo po yung mga images po. Bali, ito. So, kaya po naging 9 gawa po na 8 yung images ko po in-store o nilagay po dun sa mismong folder po. Then equals to x equals to 0, po parang need po tong format na code po nito para mapatakbo po yung program po nito. So, ayun po siyang start image from. So, dito pong banda po ng line of code po nito. Ito po yung mismong pagkuhan ng Visual Studio dun sa mismong file ng nasa computer o laptop. Kumbaga, para maka-store po siya o kaya yung mga na-store pong images is ma-apply po dun sa mismong movement ng character. Kumbaga, hindi lang po magiging isang images yung mismong movement ng character. Kumbaga, yung katulad po na sinabi ko po na 8 images po i-store po. So, 8 movements din po yung kaya pong gawin ng character ko po na may espada po. So, po, image shanks plus x plus png. So, yung shanks.left po kaya po naging 75 po ito. Gawa po na yung mismong movement po niya, kung gaano po kalayo po. Ganun. Same as the left movement po, gano'n rin po 75 rin po. Minus nga lang po, gawa po pabalik po siya. So, ayan po. Then, punta naman po ako sa design po. So, sa design po, sir, ito po, as you can see, dalawang character po ito. Then, ito po yung sinasabi ko pong character po na pinapapagalawin ko po. Bale, dito po ito pangalan po nito, si Shanks. Shanks po ang character, yan po, Shanks po. Then, ang pangalan po nito ay si Kaito. Bale, ito po si Shanks. Meron po siyang 8 images o 8 PNG na pwede na po, nakastore po sa kanya. Nasa loob niya po para po mapagalaw po. Magbago po yung movement kada galaw.
Bali, pagdating naman po sa form.2, ay form 2, so, ito po yung ginawa po sa form 2. So, ano po, ang form 2 po ay para po dun sa mismong timer po. Kumbaga dun po sa loading screen. So, ito po yung ginawa po. As usual po, ito po yung mga using system hanggang namespace. Pinakakailangan po yan para po sa Visual Studio o para maran yung program na C Sharp. Then, ayun po, private info loading progress equals to 0. Then, makikita niyo po, may dala po reference, yung initial component, pati yung mismo private void. Then, ayun po, sa bottom click po, ayun po, event handler. Kumbaga yun po yung mga pinipindot na, pag pinindot niyo, pag dinouble click po yung mga nasa design, lalabas po yung mga ganyan pong line of code. Excuse me po. Bali, dun po sa progress bar is visible. Mamaya po, pag nirun ko yung program, visible. Kumbaga nakikita po siya, progress bar. Hindi lang po visible. Hindi po siya ganun biglaan biglaan magne-next form. Pupunta doon sa form na ko mismo, yung mismong pinapakita ko po na, eh po, nandun po yung dalawang character. Bali, pagdating naman po sa timer, ito po, nakaset po siya. Timer the time equals new timer. Timer interval to 1,000. Kumbaga, ito po yung update ng progress bar every 1 second po. So, ayun po yung show the progress bar. Ito yung loading process po pala, sir, yung bottom one, enable equals false. Then, yung timer start, ito na po mismo yung ano. Papakita muna po yung mismo parang image ng loading bar bago siya mag-pindot. So, pagdating naman po dun sa timer click, so, kaya po naging loading progress equals to 100 po. As usual po, sa lahat naman po ng game, wala naman pong sumusobra ng 100 plus. Kumbaga, 1 to 100 po talaga yung loading screen, loading progress po ng game para mapatakbo po. Okay po para makalaro. Then, yun po, timer then stop. Pagdating po dun sa stop ng timer, dun na po mismo magpapakita yung mismo format ko po, which is dun yung mismo pwede ko po magalo po yung mga character ko po. And, yung loading progress po, sinet ko po siya as 50 kasi po para po mapabilis po yung mismo loading progress para makalaro na rin po yung makalaro na rin po ako pati yung mga pwede pong maglaro po sa game ko po. So, ayun po, na object sender. So, ayun na po yung doon po sa form.2.cs ko po. Then, sa program.cs ko po, pinapakita po dito yung pinaka-summary po ng mismo. Nagawa ko po program po dito sa Visual Studio ng Game Sprite. Nice po. Visual. Yung brand new form. Ito po, nandito rin po yung form 1, form 2. Then, yung mismo enable visual styles po ng game ko po. Then, ito po, yung sa form 2.design ko po is pinapakita po dito yung mismo load, yung timer, ito po yung loading screen, ito yung button click, then ito po yung mismong background po ng mismong form 2 ko po. Kung saan po yung loading screen po ng gaming sprite ko po sir. Then, syempre po, credited by Jelomy, which is ako po sir, estudyante po. Bali, ayan po, start na po tayo. Then, i-start ko po siya.